Nagsimula na po ang FIDE World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024. Kampihan po ito at kasali po si Magnus, Ibin Dingliren at iba pang top chess players sa buong mundo. Ngayon, ang may pinakamalakas na team ni Magnus eh. Ganito po, lalaroin ito, no? May 6 na regular boards po. So, 6 na board, bawat team ang maglalaban-laban. Ngayon, yung first 4 boards, board 1 to 4, kahit sino pwede maglaro dyan. Yung mga pinakamalalakas nyo, dyan nyo ilalagay. Sa board 5 po, kailangan dyan female player o babaeng player. At yung interesting part, yung board number 6, dapat po dyan, hindi po master ang maglalaro. Untitled dapat. So, yan po ang magiging laban nila. At ang lineup po ni Magnus, of course, siya ang board 1, si Nepo board 2, si Duda board 3, Pragnananda 4, tapos yung board 5 nila na naglaro sila, Huyipan, at yung board 6 nila yung kanilang sponsor, yung team nila yung WR Chess, na kung saan last year, board 1 nila si Wesley. Champion sila. Ngayon, mag-champion kaya ulit sila. Anyway, ang game po na i-analyze natin ay yung laro ni Grandmaster Magnus Carlsen at ito po ay laban niya kay Grandmaster Arjun Erigaisi na naman. Kasi sila magkalaban sa Speeches Championship quarterfinals. Another freebie po ng kanilang matinding bakbakan na gagawin doon. Ito po yung nangyari nung round number 3. At ang kalaban ng team ni Magnus ay Team India. Lakas din lineup eh. Sila Narayanan, si Raunak, si Pranab o si Dronabali. Malalakas din. Tapos meron silang 1900 player na si Shamir. Kalaban po yung si Rosentine na almost 1900 player na team nila Magnus. Anyway, eto po ang nangyari. Ano ang ginawa ni Magnus dito? Tingnan nyo, matindi talaga si Magnus eh. Nakakabilib. E4, E5 po, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Roy Lopez, sinagot lang po ng Berlin. Tabla ba gusto? Nag D3. Ayaw ng tabla ni Arjun. Kasi pag nag-castling na yan, Ryu Gambit tabla madalas. So, nag-D6 si Magnus, castling lang, Bishop E7 develop, nag-D4 na. Ayun. So, medyo na-weirdohan kayo, no? Nag-D8 tapos nag-D4. Kasi yung approach ni Magnus, medyo weird din po talaga. Pero linya po yan, since hindi po nilabas yung Bishop, ganyan yung naging setup, biniyak na po yung gitna. Ngayon, pagkatira po ng D4, nag-castling lang. Nag-D5. Which is hindi na po popular. Ang popular po is ganito. Kina-capture po ito, binabawi ito, and then nagna-knight c3. Yan po yung pinaka-popular. Tapos later 30 no? Libre yung pansana, kaso kailangan depensahan po yun. So yun yung linya dyan. Pero ang ginawa is din-e5, sinara. At pagkatira po ng d5, eto pong si Magnus, tumira ng nobility. Kasi ang common na ginagawa pala dyan, knight b8, pero tumira po siya ng a6. Grabe, no? Medyo napaisip po siya ng konti doon. Yan po yung pinakabago sa opening na ito. Nakipagsabayan lang. Ano ba mangyayari? Pag tinakes mo, kakapture ka dito. Pag kinapture mo doon, takes doon, may pressure doon agad. Kaya hindi pwedeng kainin yan. Tumakbo. Pagkatakbo, nag-knight b8 and then bishop d3. Naku. Maguguluhan ka. Coach, bakit ganun? Ang kulit ng mga tira ni Arjun, Balik lang natin, Mabilis lang po. Ngayon, pag pumunta kasi siya dito, may knight b4 po. May knight b4. So, save ito, atakado ito, mapipilitan ka ipalit yung knight sa bishop, which is ayaw ni Arjun. Kaya, gumanito muna, which is number 1 engine mo. Pagka ganun, saka gumanon, wala na kasing knight b4. Yun po yun. Okay? So, ang ginawa naman ni Magnus, nag-knight bd7, C4 naman si Arjun, knight C5, and then tumira lang knight C3 para depensahan yung E4 na sinagot ng takes, queen takes, and then knight E8. At si Magnus, sobrang accurate. At yung mga tira niya po, puro number 1 engine move, sunod-sunod. Pilit-palit lang, nag-knight E8. Ang plano po siguro niyan, mag-F5. Ang ginawa po, nag-A4. Atake sa may queen side, in F5 na nga. In A5, kinapture, knight takes, ayun, bishop pinin, tumira po ng bishop E3 develop, inatake na talaga yung kabayo, tinipensahan, nag-queen sa E8 para po pupunta yan dito, todo pressure po sa kabayo sa E4, kaya po nag-knight takes F6, takes, and then knight sa E4, umatras, and then nag-F3. So, solid lang po si Arjun Erigaisi. According sa engine evaluation, equal lang naman. Anyway, nag-queen G6 po yan, Bini4. Tumira po ng H5, Bini5. Nag-H4, Bini6.
binubuksan niya po yung queen side para doon po siya atake. So, kinapture po yan, bishop takes. So, ang pinaka-threat po niyan, gaganyan, tapos mag-C5. Kaya si Magnus, rook A8. Pagka rook A8, nag-C5. Pagka C5, mali daw yan kasi in-H3 lang ni Magnus eh. Persado ka, G3 para hindi ka mamate. Tapos, bishop takes E4 lang. Kinapture, takes, and then tinapture yung pawn. Ang ending po, 1 pawn up si Magnus. Pero, may nakuha po kasing tinatawag na dependent pass pawn. Ito pong puti. Bakit ginawa ni Magnus yan? Tingnan nyo po, oh. Matindi talaga si Magnus. Endgame, kinapture yan, takes, king move. Ayan, lapit lang yung king. Oh. Lalapitan talaga yung pawn na yan para bumagsak at pinalit lang yung bishop. Tumira nun. Tinulak yung pawn. Lumapit yung king. Tinex, pawn takes, parsado. Tinulak yung pawn. Ginanon. At alam nyo ba dito, ang una kong iniisip, tabla po ata ang mangyayari. Kasi ang mangyayari dyan, king e7, takes. So, sabi ko, tabla ito. Bakit ko nasabing tabla? Kasi, etong po na to, hindi po ito maiwanan. Yung king mo pag lumapit doon, mapopromote ng ganun. Pero kita ni Magnus lahat yan na, ayan, no, babagsak yung pawn. Ayan, hindi madepensahan po yan. At nag-G4 na lang, wala daw pong magawa. Actually, kahit ano itira, talagang gaganyan nila ni Magnus, tapos kakainin lang po. Ngayon, kahit po may dalawang pawn, unang tingin, matatabla dahil hindi po maalalayan yan. Kasi persado kang bantayan ito. Once kasi umangat dito yung king, itutulak. Pero tingnan nyo nangyari. Ayan o. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Kita nyo o. O, sigswang. O, dahan-dahan lang. O, lapit yung king. O, tulak na naman. Tingnan nyo, nakalapit yung pawn unti-unti, no? Nabasa ni Magnus ngayon. Nung nandito na, sabi ko, okay lang, kahit makalapit, hanggang dyan ka na lang ngayon. Kasi pag lumapit ka, tutulak eh. Kaso may tamang timing na ginawa si Magnus eh. O, pagka ganon, tulak. Ganon. O. Gumanon. Ngayon, bakit hindi po dito pumunta? Para hindi maitulak ito. Titirang ka lang yung B4. Pag tinulak mo, check. Saan ka pupunta? Takbo ka. Let's say dito. Tirahan ka lang po ng king c3. Ay, ditulak! Panalo na. Ayun, no? Ibalik natin ng konti. Dito tayo punta. Para wala siyang A1 checkmate. King c3 pa rin. Tulak. Check. Dito. Ganun. Ay, nakapromote na una. Check. Takes. Check. Dito. Mati. Kita lahat ni Magnus yan. At nakita din ni Arjun yun. Kaya gumanon. Kaso, tinulak pa rin. Gumanon. Tulak na naman. Gumanon. Ganon din mangyayari. Teka lang, coach, ha. Tulak ka. Pagkatulak mo, king dito. Pagkatira mo ng tulak ulit, nag-resign na po pala doon. Yun pala nangyari sa laro. Promote. Capture. Dito lang. Magpo-promote kang una. Yan ang mangyayari. Check. Ganon. Promote. Dito. Mate. Grabe endgame ni Magnus, no? At tingnan niyo po yung accuracy ni Magnus dito. Matindi po ang accuracy ni Magnus. 96.7%. Umabot ng endgame 55 moves. Hanip si Magnus. Sakita lahat yun. Malupit talaga itong si Magnus Carlsen. Anyway, this is round number 3. Pero ang nangyari sa round number 4, mas matindi. Abangan nyo po yun. Gagawa ko ng video. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.